Habang hinihila ko ang buhok ni Aling Lita, pinipigilan naman kami ng ilan sa aming mga kapitbahay. Sa simula, ayaw kong huminto. Pero nang marinig kong tatawag sila ng mga pulis, tumigil na ako at binitawan ang kanyang buhok. Pagkatapos noon, tinanong nila ako kung anong nangyari. Sumagot naman ako at sinabing si Aling Lita ang nagsimula dahil matino naman ako na nagwawalis. Pagkatapos ay bigla niya akong nilapitan at ginawa ng kwento. Pagkatapos noon, pumasok ako sa bahay at sinimulang gawin ang mga gawaing bahay. Doon ko na lang inilabas ang lahat ng galit ko hanggang sa makontento ako. Pagkatapos noon, hinintay ko nang dumating si nanay para mananghalian. Habang nag-aantay ako, bigla kong naalala ang sinabi ng matandang babae sa panaginip ko. Naisip ko kung ano ba talaga ang dahilan ng nangyari kagabi. Marahil kailangan ko pang magsanay at pagtibayin ang aking katawan at isipan para sa labanan. Marahil iyon nga ang sagot at mamayang gabi ay malalaman ko kung tama ang hula ko. Habang nag-iisip ay dumating si nanay ko. Pasigaw ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig at tinatanong kung ano raw bang ginawa ko at kung bakit ako nakipag-away sa kapitbahay. Sinabi ko naman na sila kasi ang nauna dahil ginawan nila ako ng kung ano-anong kwento. Tinanong niya kung anong kwento naman iyon. Sinabi ko na ayon kay Aling Lita ay nagpukpok daw ako at lumalabas sa gabi at umuwi ng madaling araw. Nang marinig iyon, napamura si nanay at nagalit. Galit na galit niyang tinanong kung nasaan raw ba si Aling Lita. Nang maturuan daw niya ito ng leksyon, inawat ko naman siya at sinabing nagawan ko na iyon ng paraan kanina. Hindi ko siya tinigilan hanggat hindi kami pinaghihiwalay ng mga kapitbahay at binalaang ipapapulis kami. Muling nagalit si nanay dahil sa sinabi ko, hindi raw niya ako tinuruang makipag-away sa matatanda. Pagkatapos ay tinanong niya rin ako kung napuruhan ko raw ba. Pagkatapos ay sinabi pa niya na sana raw ay isinubsob ko ito sa lupa nang malaman ni Aling Lita ang kanyang pinaggagawa. Naguguluhan tuloy ako sa sagot ni nanay. Pinapagalitan niya ba ako o pinupuri? Sinabi ko naman na hindi ko siya maintindihan dahil tila ba nagkahalo-halo na ang mga pinagsasabi niya. Sumagot naman siya at sinabing ayaw niya raw na nakikipag-away ako lalo na sa mga nakakatanda sa akin. Pero hindi siya papayag na api-apihin lang ako ng kahit na sino. Dahil ako lang daw ang tanging mayroon siya, kaya mahal na mahal niya ako. Pero ipangako ko raw na huli na iyon, dahil baka mas mapahamak lang ako. Sinabi ko sa kanya na magpapakabait na ako, at pipiliin kong magtimpi. Pero kapag inulit pa nila iyon at nasagad ako, ay hindi ko na alam kung mapanghahawakan ko pa ang mga sinabi ko. Sumagot naman siya at sinabing wala na siyang magawa dahil nangyari na ang dapat na mangyari. Pero hindi naman daw siya konsentidor na nanay, kaya naman hindi niya ako hahayaang gumawa ng masama. Kaya sa susunod daw na gawin nila yun sa akin ay lawakan ko pa raw ang aking pangunawa at ako na mismo ang umiwas. Sabihan ko na lang daw siya at siya na raw ang bahala sa kanila. Natawa naman ako ng bahagya sa kanyang isinagot dahil tinuturuan nga niya ako ng magandang asal, pero ang sarili niya naman ang gusto niyang makipag-away. Nang maitanong ko naman sa kanya iyon ay simple lang ang isinagot niya sa akin. Dapat lang daw na ipagtanggol niya ako dahil siya ang nanay, lalo na raw kina Aling Lita na tsismosa, na wala na raw ginawa kundi manghimasok sa buhay ng iba. Habang ang anak nito ay nabuntis lang din naman ng isang tambay sa kanto. Muli akong natawa sa kanyang sinabi dahil totoo iyon.
Pero inawat ko na rin dahil baka kung saan pa siya mapunta. Pagkatapos noon ay nananghalian na kami. Habang kumakain, napagtanto kong napakaswerte ko kay nanay. Kahit hindi ako perpektong anak, lagi siyang nandito para sa akin. Sa katunayan, kaya ko nang magbanat ng buto, pero siya pa rin ang bumubuhay sa akin at hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho kahit matagal na akong natigil sa pag-aaral. Pagkatapos namin kumain ay natulog ako dahil ramdam ko pa ang puyat at para magkaroon ako ng lakas kinagabihan upang muling lumaban sa mga aswang. Malalim na ang gabi at tulog na rin si nanay. Naghanda na ako noon ng aking mga gamit dahil lalabas na naman ako upang magligtas. Hindi na ako dumaan sa aming bintana upang hindi na naman ako magawa ng kwento ni Aling Lita. Sa pinto ako dumaan at palingalinga sa paligid upang walang makakita sa akin. Nang makalayo na ako sa lugar namin, tinalasan ko ang aking pandama at nagsimulang maghanap ng masamang presensya. Hindi ako sigurado kung kaya ko itong gawin, pero ngayong gabi ko malalaman kung may kakayahan ba akong makaramdam ng masamang presensya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Noong una ay wala akong maramdamang kakaiba, pero kalaunan nakaramdam ako ng tila nababalot ng kadiliman ang isang lugar. Kaya naman nagmadali akong pumunta sa direksyong iyon. Ngunit kahit nagmamadali, kumilos pa rin ako sa dilim at mga anino upang walang makapansin sa akin. Hanggang sa makarating ako sa isang daan na walang katao-tao. Marahil dahil gabi na iyon. Ngunit may kakaiba akong nararamdaman sa lugar na ito. Kaya naghanap ako ng mapagtataguan at habang nagtatago ay nagmamasid-masid ako sa paligid. Sa di kalayuan ay may nakita akong isang babae at isang lalaki. Naglalakad silang dalawa. Nakaamoy ako noon ng alak kahit malayo pa sila. Hula ko nakainom silang dalawa at parehong galing sa bahay aliwan. Sinundan ko sila ng tingin. At habang ginagawa ko iyon ay napansin kong nagmamasid sa paligid ang lalaki, habang ang babae naman ay walang pakialam. Pagiwang-giwang pa ito sa paglalakad. Pinagmasdan ko silang mabuti dahil malakas ang kutob kong aatakihin sila ng aswang. Ngunit nagkamali pala ako dahil bigla na lang nagbago ang anyo ng lalaki at naging isang mabangis na aswang. Akma na niyang sasakmalin ang walang kamalay-malay na babae nang kumilos ako. Mabilis akong nagtungo sa kinaroroonan nilang dalawa at agad kong iniharang ang espada ko sa matulis na kuko ng aswang. Nagulat siya sa nangyari at sinamantala ko ang pagkagulat niya. Sinipa ko siya at ibinato sa kanya ang espada. Ginamit ko noon ang aking bilis upang makaangat sa laban. Hindi pa man siya natitigilan sa kanyang pagkatilapon, nasa likuran na ako agad. Sinuntok ko siya upang mapahinto. Kasunod noon ay sinalok ko ang espada at agad itong isinaksak sa kanya. Sa paraang iyon ay mabilis kong napatay ang aswang. Ngayon ay alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng matanda sa panaginip ko. Ang kailangan ko lang pala ay magtiwala sa aking sarili at gamitin ng maayos ang kakayahan at kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin. Pagkatapos ng labanan ay agad kong pinuntahan ang babae. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, kaya kinausap ko siya at tinanong kung ayos lang ba siya. Sinabi niya na ayos lang siya at mabuti na lang daw nandito ako para iligtas siya. Dinugtungan pa niya ang kanyang mga sinabi. Kung hindi raw ay hindi na niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Tinanong ko naman kung kilala ba niya ang lalaking kasama niya. Sagot niya naman ay hindi raw dahil nakilala niya lang daw ito kanina sa bahay aliwan. Naitanong ko kung bakit siya sumama kung doon lang niya ito nakilala. Paliwanag pa niya,
Gusto raw siyang ilabas at bayaran ng malaking halaga noong lalaking iyon kaya siya sumama. Hindi niya alam na aswang pala ito. At hindi aliw sa katawan ang hanap, kundi ang literal na katawan niya para gawing laman tiyan. Sinabi ko na kahit hindi iyon aswang, hindi pa rin siya dapat sumasama sa kung kani-kanino. Nangatwira naman siya na ano pa raw ang magagawa niya kung iyon na nga ang trabaho niya. Dahil ito lang naman ang alam niyang paraan upang may maipakain sa anak niya matapos siyang iwan ng ama nito. Dahil sa isinagot niya ay bigla ako natigilan at napatingin sa kanya. Napaisip ako kung ilan pa kayang kababaihan ang napipilitang ibenta ang kanilang katawan upang may maipakain sa kanilang pamilya. Habang nag-iisip at nakatitig ako sa kanya, ay tila ba namumukhaan ko siya. Kahit puno ng kolorete ang kanyang mukha, sigurado akong siya yun. Si Isabel, ang nabuntisan na anak ni Aling Lita. Tignan mo nga naman, ako na ang ginawa ng kwento ng kanyang ina. Pero ang anak naman niya pala ang nagbebenta ng katawan. Subalit imbis na maliitin siya ay awa ang naramdaman ko. Dahil ginagawa niya lang ito para sa kanyang anak. Alam kong pagkakamali niya rin ang magkaanak ng maaga, ngunit hindi ko na rin siya masisi kung napunta siya sa ganitong kalagayan dahil sa hirap ng buhay. Tinanong ko kung bakit kanina pa siya nakatingin sa mukha ko. Pagkatapos ay tinanong ko din kung may dumi ba dito. Sumagot naman siya na wala raw, napapaisip lang siya sa mga sinabi ko. Bigla siyang natigilan at sinabing, parang namumukhaan niya ako. Hindi raw ba ako si Idang, ang kapitbahay nila na nakaaway ng nanay niya kanina? Itinanggi ko iyon at sinabing nagkakamali siya. At mariing sinabi na hindi nga ako iyon. Hindi ko inakalang makikilala niya ako kahit natatakpan pa ng puting tela ang buong mukha ko. Pero kailangan kong magkaila dahil walang sino man ang dapat makaalam ng tunay kong pagkakakilanlan. Humingi siya ng paumanhin at sinabing pasensya na raw sa nanay niya. Masama lang ang loob nito sa nangyayari sa kanila, kaya kung sino-sino na lang ang ginagawa nito ng kwento. Sinabi ko na hindi ko alam ang sinasabi niya at pinayuhan siyang umuwi na dahil kailangan ko na rin umalis. Marami pa kasing nangangailangan ng tulong ko. Akmang aalis na ako nang may maramdaman akong presensya. Hindi naman iyon madilim kagaya kanina, pero kailangan mag-ingat, kaya hinila ko si Isabel at nagtago kaming dalawa. Inutusan ko siyang huwag gumawa ng ingay. Tumango naman siya noon. Pagkatapos ay may paparating na sasakyan at may dalawang lalaking bumaba rito. Ang isa ay nasa 60 na siguro ang edad at ang isa naman ay binata na mga nasa 20 taon. Tiningnan nila ang katawan ng aswang at nag-usap sila. Tinawag ng binata ang kasama niya sa pangalang Supremo at sinabi na may nauna na sa kanila. Sinabi naman noong Supremo na kakaiba ang nakalaban ng aswang dahil nang tignan niya ang sugat nito ay wala siyang nakitang dugo at malinis ang pagkakasaksak. Mukhang napakatalim daw ng ginamit na sandata. Tinanong ng binata kung kakampi ba nila ang nakalaban ng aswang. Sumagot si Supremo at sinabing hindi pa sila nakakasiguro hanggat hindi pa nila nakikita ang gumawa noon. Pero ang kaaway raw ng kanilang kaaway ay maaari nilang maging kakampi. Pagkatapos ay inutusan ng Supremo ang kasama niya na magmasid sa paligid dahil sariwang-sariwa pa raw ang nangyaring laban at malamang hindi pa nakakalayo ang nakalaban noong aswang. Kaya nagsimula itong maglibot ng paningin sa paligid, habang ako naman ay nanatiling nakatago kasama si Isabel. Halos hindi na kami makahinga ng maayos. Nang wala silang makita ay sumakay na sila pareho sa sasakyan at inilagay sa likuran ang bangkay ng aswang na kanila raw ididispatcha. Pagkatapos noon ay umalis na sila. Noong makasiguro hindi na sila babalik,
ay lumabas na kami ni Isabel mula sa aming pinagtataguan. Habang papalabas, sinadya niyang hawakan ang puting tela na nakatakip sa kalahati ng aking mukha. Sinabi niya na tama ang hinala niya. Ako nga si Idang. Galit ko siyang tinanong kung bakit niya ginawa iyon habang ibinabalik ko ang pagkakatali ng puting tela sa aking mukha. Sinabi niya na naniniguro lang siya na ako talaga iyon dahil kanina ko pa raw itinatanggi. Sinabi ko naman na kailangan kong itago ang aking pagkakakilanlan gamit ang naiinis na tono. Sinabi niya na huwag raw akong mag-alala dahil ligtas ang sikreto ko sa kanya. Hindi raw siya kagaya ng nanay niya na isang tsismosa. Inaya ko na lang siyang umuwi at magkasabay na kami dahil gabi na. Baka kasi magising pa ang nanay ko at hanapin rin ako. Pagkatapos ng laban ay may inilabas si Isabel mula sa kanyang bulsa. Isang itim na wallet na punong-puno ng laman. Kumuha siya ng 1,000 at iniabot sa akin bilang pasasalamat. Tumanggi ako at sinabing mas kailangan niya iyon para sa kanyang anak. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi naman iyon sa kanya, kundi sa aswang na nakalaban namin. Nadukot niya raw iyon habang papalayo sila sa bahay aliwan. Namanga ako sa bilis ng kanyang kamay at sa huli ay tinanggap ko rin ang 1,000. Sayang din kasi. Ikinuwento niya na dahil sa nangyari ay magbabago na siya ng pamumuhay. Iiwanan niya na ang trabaho at magsisimula na lang ng maliit na negosyo. Napaisip daw siya sa nangyari kanina kung tuluyan talaga siyang nawala. Lalo lamang maghihirap ang kanyang anak. Kaya para rito ay sisikapin niya ng magbago. Natuwa ako sa mga sinabi niya at ang mga salitang binanggit niya ang nagsisilbing inspirasyon para mas pagbutihin ko ang aking tungkulin. Dahil sa bawat buhay na maililigtas ko, may bagong pag-asa akong mabubuo. Mahaba pa ang pinag-usapan namin ng gabing iyon hanggang sa makarating kami sa aming lugar. Nagpaalam ako sa kanya at muli na nagtago sa dilim. Ngunit sinubaybayan ko pa rin siya hanggang sa makauwi siya ng ligtas sa kanilang bahay. Nakita ko pa noon si Aling Lita nagising pa at naghihintay sa kanya. Iyon pala ang dahilan kung bakit nakita niya akong umuwi kagabi. Kaya naman, hinintay ko muna silang makapasok bago ako tuluyang pumasok din sa bahay namin. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at marahang pumasok upang hindi magising si nanay. Sapagkat madaling araw na rin ako nakabalik. Maingat ko ring isinara ang pinto at naglakad patungo sa aking silid. Pagkatapos ay inayos ko ang aking mga gamit at nagpahinga na. Ang gaan ng pakiramdam ko dahil sa nangyari, ngunit hindi ko maiwasang mapaisip tungkol kina Supremo at sa kasama niyang binata. Ano kaya ang ginagawa nila sa bangkay ng aswang? At bakit sila napadpad sa lugar kung saan ko siya nilabanan? Katulad ko rin ba sila o may iba silang layunin? Kung nagpakita ba ako kanina, makikipagtulungan ba sila sa akin o ituturing nila akong kalaban? Maraming tanong ang pumapasok sa isipan ko ng gabing iyon. Ngunit pinilit kong kalimutan muna ang lahat hanggang sa makatulog na lang ako. Nagising akong muli sa talak ng bunganga ng nanay ko. Kagaya ng nakasanayan, ginigising niya ako sa kanyang malakas na bunganga. Ngunit hindi na iyon bago sa akin dahil ganun na talaga siya. At kahit palagi niya ako pinapagalitan, alam kong mahal na mahal niya ako. Pagkabangon ko, ay tinulungan ko rin siyang maghanda ng pang-almusal namin at sabay na kaming kumain. Pagkatapos ay inutusan niya akong mamalengke. Siya na raw muna ang gagawa ng mga gawaing bahay bago siya maglabada. Naisip kong ibigay sa kanya ang hawak kong 1,000. Ngunit siguradong magtataka siya kung saan ko yun nakuha. Kaya naisip kong ipakita na lang mamaya pag uwi ko para masabi kong napulot ko lang iyon sa palengke. Pagkalabas ko ng bahay ay agad kong nakita si Isabel na tila mamamalengke rin ito. Ngumiti siya sa akin at nagsabi
na pareho pala kami patungo sa isang direksyon, kaya nagpasya na kaming magsabay. Ngunit bago pa man kami makalayo, sumigaw si Aling Lita mula sa kanilang pintuan at nagbitaw na naman ng masakit na salita laban sa akin. Hindi na lang ito pinansin ni Isabel at bumulong siya sa akin. Nabilisan na lang daw namin ang paglalakad para hindi na namin marinig ang maduming bunganga ng nanay niya. Habang nasa daan, ikinuwento niya na binilang niya ang pera sa wallet na nakuha niya mula sa aswang kagabi at umaabot daw iyon ng 50,000 lahat-lahat. Tamang-tama raw bilang pampuhunan. Nabigla ako sa laki ng halagang iyon at tinanong ko siya kung ano ang balak niyang gawin. Ipinaliwanag niya na nais niyang humanap ng mauupahang pwesto sa palengke upang magtinda na lang ng gulay dahil iyon ang malakas doon sa aming lugar. Natuwa ako sa kanyang balak at sinabi kong makapagsisimula na siya ng bagong buhay kasama ang kanyang anak sa malinis na paraan. Nagpasalamat naman siya at inihayag na kung hindi raw dahil sa akin ay wala siyang ganitong pagkakataon. Sinubukan kong ipaalala sa kanya na kahit wala ako, mangyayari pa rin ang lahat ng iyon dahil madiskarte naman siya. Ngunit iginiit niya na kung hindi ako dumating kagabi, ay tiyak patay na raw siya. Pinilit ko pa siyang kumbinsihin na may darating at darating pa na tutulong sa kanya, subalit hindi raw siya naniniwala. Sa huli ay hinayaan ko na lang siya at nagpatuloy na kami sa pamimili. Habang abala sa palengke ay bigla siyang nagtanong kung bakit hindi ako nagpakita kina Supremo at sa kasama nitong binata kagabi. Lalo't halata raw na mababait naman ang mga iyon. Ipinaliwanag ko na natakot lamang ako dahil hindi ko sila kilala at mas pinili kong manatili sa dilim. Muling nagtanong si Isabel kung paano kung matulungan nila ako sa mga ginagawa ko. Ngunit pinanatili ko ang aking paninindigan. Mas gusto ko munang magtrabaho ng mag-isa nang walang magdidikta at walang ibang nakikialam. Tinulungan akong mamili ni Isabel at pagkatapos noon ay ako naman ang tumulong sa kanya na maghanap ng pwesto. Maraming bakante noon sa palengke kaya marami kami pinagpilian. Ang napusuan niyang pwesto ay nasa lugar kung saan maraming dumadaan na tao. Hindi man iyon ang pinakamura, ay tiyak naman malaki ang kikitain niya roon. Nang matapos ang pirmahan ay umuwi na kami. Naglakad lang kami dahil wala pa gaanong sasakyan noon at hindi naman kalayuan ang aming lugar mula sa nasabing palengke. Habang pauwi ay nadaanan namin ang ilang kalalakihang nagiinuman. Napansin nila kami at bigla kaming hinarang. Tinanong kung saan kami pupunta. Sinabi ko na uuwi na kami, kaya paraanin nila kami. Ngunit isa sa kanila ang nagmamalaki at sinabi na maangas raw ako. Ang katulad ko raw ang tipo niyang babae. Nagsimula ulit kaming lumakad ni Isabel nang bigla akong itulak ng isang lalaki na walang suot na pang-itaas na damit. Nahulog sa lupa ang lahat ng pinamili ko, ngunit hindi ko naman talaga naramdaman ang lakas ng tulak niya. Tumayo na lang ako ng tuwid at hinarap siya. Tinignan ko ang kanyang mukha, saka pinagmasdan ang buong grupo. Binilang ko sila, 5 silang lahat na naroon. Pagkatapos ay tumingin ako kay Isabel at kumindat. Alam na niya agad ang ibig kong sabihin, kaya lumayo na siya sa akin. At sa mismong sandaling iyon ay mabilis kong sinapak ang lalaking nanulak sa akin. Hindi niya inasahan ang ginawa ko at dahil sa lakas ng pagkakasapak ay agad itong nawala ng malay. Nagulat ang 4 na kasamahan niya na nag-iinuman at nagsitayo kaagad. Isa sa kanila ang nagsabing ganoon daw talaga ang babaeng gusto niya, iyong palaban. Hindi na ako nagsayang ng oras. Sinabi ko sa kanila na palaban nga ako. Sabay takbo ko papalapit doon sa nagsalita. Dinampot ko ang bote ng alak sa kanilang lamesa at walang pag-aalinlangan na binasag ko iyon sa kanyang ulo.
Nawalan din agad ito ng malay at sa puntong iyon ay bigla namang sumugod ang dalawa pa nilang kasama. Nagsalitan sila sa mga suntok at sipa. Sabay-sabay nilang pinakawalan ang kanilang lakas. Ngunit lahat ng ataking iyon ay hangin lamang ang tinatamaan. Inasar ko sila at tinanong kung puro pagiging siga lang naman ang alam nila. Nagmalaki ako at sinabing patamaan naman nila ako nang hindi masayang ang kanilang pagod. Dahil sa inis, sabay nilang inilabas ang kanilang balisong at agad nagtangka na sumaksak. Ngunit bago pa man tumama ang kanilang mga kamay, nasunggaban ko na ito at binisil ng mariin. Napangiwi sila sa sakit hanggang sa kusa nilang mabitawan ang armas. Nang mahulog ang mga balisong sa lupa, mabilis ko silang pinag-umpog ng ulo. Sa lakas ng tama ay agad rin silang nawala ng malay at bumulagta sa lupa. Isa lamang ang natira. Naglabas siya ng baril at mayabang pa na nagsalita na kung hindi raw tumalab ang balisong, tsak tatablan ako ng bala. Agad niyang ikinasa ang baril at pinaputukan ako ng sunod-sunod. Ngunit dahil sa bilis ko, malinaw kong nakita ang bawat bala at isa-isa ko iyong naiwasan hanggang sa unti-unti ako nakalapit sa kanya. Nang tuluyan na siyang maubusan ng bala, mabilis ko siyang sinunggaban, sinakal at iniangat sa ere. Nagpupumiglas pa siya, ngunit wala siyang laban sa lakas ko. Ramdam kong unti-unting nauubos ang kanyang hininga. Hanggang sa isang boses ang biglang sumabat mula sa likuran at nagsabing tama na raw iyon. Agad akong lumingon at nakita ko ang 3 pulis, 2 lalaki at 1 babae. Mabilis kong binitawan ang lalaki at bumagsak ito sa lupa habang hinahabol ang hininga. Lumapit ang babaeng pulis at matalim na tumingin sa akin. Tinanong ako ng babae kung ano raw ang nangyari. Ipinaliwanag ko naman na hinarang at binastos kami ng mga lalaking iyon. Nagduda pa siya kung ako lang raw ba ang lumaban at tumango naman ako. Sinabi ko naman na mga lasing lang naman iyon kaya madali lang talunin. Tinanong niyang muli kung totoo ba raw ang lahat ng sinabi ko at muli kong sinabi na pauwi lang kami ni Isabel mula sa pamamalengke nang harangin kami ng mga iyon. Noong una, hinayaan lang namin, ngunit nang sila na mismo ang unang nanakit ay doon lang ako gumanti. Sa huli, tumango na lang ang pulis at sinabihan na lang kami na umuwi na at sila na ang bahala sa mga lasing. Pagkaalis namin, napailing si Isabel at sinabing napakagaling ko raw talaga makipaglaban. May mga balisong at baril pa raw ang mga iyon pero nagawa ko pang talunin. Ngumiti ako at umiling. Inulit ko lang ang sinabi ko sa mga pulis na lasing lang naman ang mga lalaking iyon kaya madali lang labanan. Pero hindi siya nagpapatalo. 5 raw kasi iyong nakalaban ko at kakaiba raw talaga ang aking ipinapakitang galing sa laban. Habang nagkikwentuhan ay hindi namin napansin na nakauwi na pala kami. Pagkatapos noon ay nagpaalam na kami sa isa't isa at agad ko namang hinanap si nanay. Pagkarating ko sa bahay ay sinalubong agad ako ni nanay. Kita ko sa kanyang mukha ang pagkairita at pag-aalala. Napakatagal ko raw dumating, tanghali na raw kasi. Agad akong yumuko at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag kong napagtripan pa kasi kami ng mga tambay kanina habang papauwi. Bigla namang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagkairita ay naging galit. Natanong niya kung sino ang mga iyon at mariin niyang sinabi na ipaghihiganti niya raw ako sapagkat wala raw dapat mambasto sa akin. Agad ko siyang pinakalma at sinabing huwag na dahil tinuruan ko na ng leksyon ang mga iyon at dinampot na rin sila ng mga pulis. Lalong nanlaki ang mga mata ni nanay at mariin niyang tinanong kung nakipag-away na naman daw ba ako. Umamin naman ako kaagad. Mabigat ang tinig niya nang ipaalala niyang ilang ulit niya na akong pinagsabihan na huwag makikipag-away.
Ipinaliwanag ko namang pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Ngunit para kay nanay, hindi yun sapat na dahilan. Muling naibalik sa usapan si tatay. Aniya, ganyan na ganyan daw nagsimula ang aking ama. Una'y pagtatanggol sa sarili, pagkatapos ay siya naman ang pinagtanggol nito. Ngunit sa huli ay maaga rin itong namatay. Pilit kong ipinagtatanggol ang aking sarili. Sinabing hindi naman ako pumasok sa gulo, kundi sadyang ang gulo ang lumalapit sa akin. Ngunit hindi siya nakinig. Mahigpit niyang paalala na ngayon pa lamang ay umiwas na ako kung ayaw kong matulad sa sinapit ng aking ama. Sinabi ko ring umiiwas naman ako, ngunit tila ba likas na lapitin talaga ako ng gulo. Sa huli, nawala na siya ng pasensya at pabirong nagwika na bahala na raw ako sa aking buhay. Kung ayaw ko raw makinig ay mag-asawa na lang daw ako, tulad ng ibang mga dalaga sa tabi-tabi. Napabuntong hininga ako at mahina kong nasambit, "Nanay naman eh." Ngunit mariin ang tugon niya. Hindi niya raw ako pinipilit, ngunit kung sakaling mamamatay ako sa mga gulong pinapasok ko, ay hindi niya raw ako iiyakan. Mabilis kong sinabi na hindi naman ako mamamatay. Ngunit mariin niya ring ibinalik na ganoon rin daw ang mga sinabi ng aking ama bago ito pumanaw. Naiinis na ako sa paulit-ulit niyang pagbanggit kay tatay. Kaya pasarkastiko akong sumagot na laging si tatay na lang ang lumalabas sa bibig niya at dapat wag na naming idamay ang patay na. Hindi siya natinag. Aniya, pareho lang daw kami ni tatay. At kung gusto kong makita siya ng maaga, ay ipagpatuloy ko ang aking ginagawa. Napangisi ako at nagbiro na kapag namatay ako ay tiyak iiyak naman siya. Subalit sumagot siya ng mas matalim pa. Kung ganoon raw, lumayo-layo na ako dahil baka siya pa raw ang makapatay sa akin. Tatawa-tawa pa ako lumabas noon dahil sawa na rin ako sa walang tigil na pagtalak ni nanay. Pumasok na lang ako sa aking silid upang muling dasalan ang aking medalyon. Natutunan ko kasi na kailangan pala palagi itong dinadasalan upang hindi mawala ng bisa. Muling lumalim ang gabi nang lumabas ako ng bahay. Gaya ng nakasanayan ko, hinintay ko munang makatulog si nanay bago ako dahan-dahang lumabas. Palingalinga ako sa paligid, baka may makakita. At nang makasiguro akong wala, mabilis akong lumayo sa aming lugar. Muli kong pinakiramdaman ang paligid at nag-concentrate ako. Baka sakaling muli kong maramdaman ang masamang enerhiya. At nang maramdaman ko nga iyon ay agad kong tinuntun kung saang direksyon ito nagmumula. Malapit lang ito at nanggaling sa bandang kanluran, kaya agad ko na itong tinahak. Laking gulat ko nang makita ang lugar. Mukhang naunahan na pala ako. May dalawang aswang roon na kasalukuyang nakikipaglaban. At agad kong namukhaan ang kanilang kalaban. Si Supremo kasama ang isang binata. At may isa pa silang kasama. Isang dalagita na nakabihis na para bang bayaran. Makapal ang kulorete sa mukha at sobrang iksi ng suot na damit. Naroon lang ako sa aking pwesto, nananahimik at nagmamasid habang nagaganap ang kanilang laban. Ayokong makita nila ako, kaya minabuti kong huwag lumapit. Handa akong tumulong, ngunit nais ko yung gawin ng palihim upang hindi nila ako mapansin. Napansin ko rin ang kanilang mga armas. Hindi ko matiyak kung yari iyon sa kahoy o sa lubid. Ngunit parang latigo kung gamitin. Malakas ang kutob ko na gawa iyon upang pangontra sa mga aswang sapagkat hindi makalapit ang mga ito sa kanilang tatlo. Halata rin na sanay silang lumaban. Hindi sila basta sumusugod ng walang plano at sa wari ko, marami na silang dinaan ng laban kagaya nito. 3 laban sa 2 ang sitwasyon. Kakaibang mga armas laban sa pangil at kuko ng mga aswang. Kanina pa sila nakatayo at nagbabantay na parang nakakapag-usap sila sa pamamagitan ng tinginan lamang.
Ngunit tila nainip ang binatang kasama nila. Bigla na lamang itong sumugod sa isa sa mga aswang. Narinig ko ang tinig ni Supremo na tinawag siyang Samuel at pinagsabihan na huwag magmadali. Ngunit hindi ito nakinig at patuloy niyang pinaghahampas ng kanyang armas ang aswang. Mabilis naman iyong umiiwas at walang tinanggap na tama mula sa binata. Dahil doon, isa pang aswang ang sumugod at si Supremo ang pinuntirya. Muli kong narinig ang tinig ni Supremo. Ngayon naman ay tinawag niya ang babaeng kasama niya at inutusan itong tulungan si Samuel. Doon ko nalaman na Lisa pala ang pangalan ng babae. Sa kabila ng kanilang kumpiyansa, kitang-kita kong hirap na hirap pa rin sila. Kahit nakakasugat sila sa mga aswang, ay hindi pa rin sapat upang mapatay ang mga ito. Ang masama pa, pati silang tatlo ay sugatan na rin. Nagpatuloy ang laban ng halos kalahating oras. Halos maubos na ang lakas ng magkabilang panig, ngunit may kakaibang enerhiya akong naramdaman. Masama ang pakiramdam ko at hindi nga ako nagkamali. Sa isang iglap lang, may dumating na 3 panibagong aswang. Marahil naramdaman nilang napapalaban ang kanilang mga kasama, kaya agad silang dumating upang tumulong. Ngunit malaking dagok iyon para sa grupo ni Supremo. Alam kong kung hindi ako kikilos, tsak na mamamatay silang 3. Gusto kong sumaklolo, ngunit ayaw ko pa rin ipakita ang sarili ko. Kaya naman nag-isip ako ng paraan kung paano ko sila matutulungan nang hindi nila nalalaman na naroon ako. Hindi ko na sinayang ang oras at mabilis ako lumapit sa kanila. Habang papalapit ay taimtim akong nagdasal sa aking infinito de Diyos. Sa mismong sandaling iyon ay napansin ako ng mga aswang at napako ang tingin nila sa akin. Nasa likuran ako ng grupo ni Supremo, kaya nang makita ng mga kasama niya kung saan nakatingin ang mga kalaban, ay napalingon din sila sa aking direksyon. Bago pa man nila tuluyang maikot ang kanilang mga ulo, ay natapos ko na ang dasal at agad nang nabulagan ang mga aswang. Sinamantala ko ang pagkakataon. Mabilis kong hinugot ang aking espada at sa isang iglap ay isa-isa kong hiniwa ang 5 aswang na para bang kidlat sa bilis ng bawat galaw. Dahil bulag sila, ni isa ay walang nakaiwas sa aking pag-atake. At bago pa nila maunawaan ang nangyari, ay bagsak na silang lahat na wala ng buhay. Matapos iyon ay agad kong naisip na bumalik sa aking pinagtataguan. Ngunit bigla akong napahinto nang marinig ko ang isang tinig. Tinanong ako ng babaeng si Lisa kung sino raw ako at bakit ko sila iniligtas. Napalingon ako sa kanilang 3 at laking pagtataka ko nang makita kong nakatitig sila sa akin. Dapat sana'y ilang minuto pa nila akong hindi makikita. Ngunit mukhang malinaw naman nila akong nakikita dahil nakatingin nga sila sa akin. Tumibay sa aking isipan ang mga katanungan kung bakit hindi sila tinablan ng dasal ko. Sumunod na nagsalita ay si Supremo. Tinanong niya kung ako raw ba ang nakalaban ng aswang na nakita nila noong nakaraang gabi. Nanatili akong tahimik. Tila natigilan sa aking kinakatayuan at hindi malaman kung anong gagawin. Bago pa ako makapagsalita ay muli siyang nagsalita at pinuri ang bilis ko. Ang galing sa pakikipaglaban at maging ang aking espada na aniya ay isang pambihirang sandata. Hindi niya ako tinanong kung sino ba talaga ako, ngunit wala pa rin akong naisagot. Sa mga sandaling iyon ay naguguluhan ako. Magpapakilala ba ako o tatakas? Mahuli kaya nila ako kung susubukan kong tumakbo? At higit sa lahat, bakit hindi sila naapektuhan ng pambulag? Halos pumutok na ang ulo ko sa bigat ng mga katanungan. Nagulat na lamang ako nang lapitan ako ni Supremo at sinubukang alisin ang telang puti na nakatakip sa aking mukha. Mabilis ko siyang pinigilan at hindi ko sinasadyang masaktan siya sa pagkakahawak ko sa kanyang kamay, dahilan upang mapaaray siya.
Agad ko rin itong binitiwan at dahan-dahan akong umatras. Muli akong tinanong ni Supremo kung anong nilalang daw ba ako at bakit napakalakas ko. Hindi ko pa rin siya sinagot at patuloy lamang ako umaatras hanggang sa makalayo ako na sapat upang biglaang tumalikod at tumakbo ng mabilis papalayo. Narinig ko pa siya nag-utos na wag munang galawin ang bangkay ng mga aswang at tatawag na lamang sila ng maglilinis. Kaagad din niyang ipinatawag ang kanilang service at sinabi sa mga kasama na habulin nila ako. Mabilis ang aking takbo at pumasok ako sa isang makitid na eskinita upang hindi makadaan roon ang kanilang sasakyan. Buo ang paniniwala ko na hindi nila ako maaabutan dahil sa bilis ko. Ngunit mukhang nagkamali naman ako ng pinasukan. Tulad ng isang daga na nakapasok sa lungga ng leon. Nadiskubre kong pugad pala ng mga aswang ang lugar na napasukan ko. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 3. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.